tangi at pagkakaiba-iba ng ugali. Nagpapakita ng pagkakaiba o variability ang bawat uri o species na may buhay. Sa katunayan, maging ang pugita, ibon, baboy, kabayo, pusa at aso ay nagpapakita ng kanya-kanyang estilo ng pag-uugali na tinatawag na personality sa kanilang species o sariling uri. Ngunit, ang lawak ng pagkakaiba ng tao mula sa pisikal hanggang sa psikolohikal ay mas malawak at mas kakaiba kumpara sa ibang nilalang. Ang ilan sa atin ay tahimik at introverted, habang ang iba naman ay sabik na makipagsalamuha sa ibang tao. May ilan na kalmado at ang iba naman ay madaling kabahan at palaging aligaga. At ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang paliwanag at ideya kung paano at bakit nabuo ang pagkakaiba-iba ng mga personality ng bawat tao. Kakaiba-iba ang mga psychologists sa kahulugan ng personality. Karamihan ay sumasang-ayon na ang salitang personality ay nagmula sa isang Latin na persona. Ang persona ay tumutukoy sa isang maskara sa teatro na sinusuot ang mga aktor na Romano sa mga griyegong hula. Ang mga sinaunang aktor ng Romano ay nagsusuot ng isang maskara upang maipakita isang papel o huwad na anyo. Ang pananaw na ito sa personality ay siyempre hindi katanggap-tanggap na kahulugan. Kapag ginagamit ng mga psychologists ang salitang personality ay hindi lang ito tumutukoy sa papel na ginagampanan ng mga tao. Gayunpaman, ang mga personality theorists ay hindi nagkakasunod sa isang definisyon ng personality. Totoo na nakabuo sila ng iba't ibang mahalagang teorya dahil kulang ang kanilang pagkakaisa kung ano nga ba ang likas na kapangyarihan ng sangkatauhan. At dahil na rin sa kani-kanilang magkakaibang punto de vista sa kung ano nga ba ang personality. Ang mga personality theorists na tinalakay sa librong ito ay nagmula sa iba't ibang pinagulat at karanasan. Ang iba ay pinanganak sa Europa at doon na rin nanirahan. Yung iba naman ay pinanganak na sa Europa ngunit lumipat sa ibang bahagi ng mundo at doon na rin nanirahan, partikular na sa Estados Unidos. Meron din naman pinanganak sa Hilagang Amerika at nanatili roon. Marami sa kanila ay maagang naimpluwensyahan ng mga relihiyosong karanasan, samantalang ang iba naman ay hindi. Karamihan, bagaman hindi lahat, ay may pagsasanay na sa disiplinang alinman, psychiatry o psikolohiya. Marami ang humugot sa kanilang karanasan bilang psychotherapists, samantalang ang iba ay higit na umasa sa empirikal na pananaliksik upang makalikom ng datos tungkol sa personalidad ng tao. May ilan na nagtangkang bumuo ng isang komprehensibong teorya, ang iba na may hindi ganoon kaambisyoso at nakitungo lamang sa ilang aspeto ng personalidad. Ilang mga teorista ng personalidad ang formal na nagbigay kahulugan sa personalidad, ngunit lahat ay may sariling pananaw hinggil dito. Bagamat walang isang kahulugan sa lahat ng theories ng personality, masasabi natin na ang personality ay pattern ng permanenteng traits at mga natatanging characteristics na nagbibigay ng parehong consistency sa sariling katangian sa pag-uugali ng isang tao. Ang mga traits ay nag-aambag sa individual na pagkakaiba sa ugali, consistency ng pag-uugali sa paglipas ng panahon, ang katatagan ng pag-uugali sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga characteristics ay mga natatanging katangian ng isang individual na kinabibilangan ng mga attribute tulad ng temperamento, pangangatawan, at katalinuhan.